Hello, magandang hapon ko dito sa Kuwait at magandang gabi doon sa Pilipinas. Ah, may naanuhan lang ako na balita patungkol doon sa bagong nangliligaw kay Mayor Sara Duterte Carpio na ang ngalan niya ay tinatawag lang Gibo Teodoro. Tapos, siyempre hindi ko alam to kung sino to siya. So, napag-google ako, no? So, ito siya, si Gilbert Teodoro, isang former Secretary of National Defense. So, ang pangalan niya is Gilberto Eduardo Gerardo Cojuangco Teodoro Jr. So, pamilya pala ito ng Cojuangco, kamag-anak ni Pinoy. Former siyang Secretary of the National Defense of the Republic of the Philippines, having assumed the post in August 2007 until November 15, 2009. Dito ito sa Wikipedia, no? Tapos ito siya, born on June 14, 1964. So is 56 years old sa Isabela, Philippines. So Ilocano din pala ito. Kababayan ni BBM. So kanyang asawa ito, si Monica Prieto. Tapos itong party niya is Lakas Kampi. Ngayon ko lang ito narinig. Lakas Kampi CMD. Hindi ko alam kung ano itong CMD. Tapos education, Harvard University, UP College of Law, Xavier School, Harvard Law School. Marami pa. So ito siya. May nakita pag-scroll ko sa baba is may nakita ako na isang post dito ng ABS-CBN patungkol dito sa hindi pala ABS-CBN, sorry, Inquirer na ano daw ito, done deal. May nakasulat dito means done deal, tapos yung bang deal na question mark, ganyan. Tapos Gibo Teodoro meets Sara Duterte in Davao City. Tapos ito yung balita ng Manila, Philippines. Former President candidate and Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. flew to Davao City on Thursday to meet with Mayor Sara Duterte Carpio. Fueling talks of a likely tandem in the 2022 polls. According to Camarines Sur Representative Rolando Andaya, who was with Teodoro in the Davao trip, the daughter of President Rodrigo Duterte and the ex-defense chief were able to discuss various issues during their meeting, which includes solutions to the COVID-19 pandemic and the country's economic recovery. Ito, may sinasabi pa dito ito si Andaya na parang natural soulmates daw na nakita, pero soulmates talaga, Andaya said in the phone interview. Hours before the meeting, Andaya shared photos of him with Teodoro aboard what appeared to be a private plane to Davao City. Photo was captioned, "On my way with my Vice President to meet my President." Ito yung sabi ni Andaya, Dandel Fox. So ito na siya. Sino to? Ito siya si ito, Rolando Noynoy Andaya. May pakindat-kindat pa siya. At ito yung ipinagtaka ko dahil sabi niya dito, mataas kasi ito eh. Ito pa yung sabi niya dito, Andaya's social media gave energy to speculations about Teodoro's mission and reason for traveling to Davao City and meeting up with Duterte Carpio, especially after Albay Representative Joey Salcida appeared a day before that. There is no doubt in his mind that the presidential daughter will run in the upcoming election to succeed his father.
So ito pa ang sinabi ni Andaya. Ask what he meant by his done deal. Remark, Andaya said, yung done deal na sinasabi ko, sa isip ko yun dahil itong tandem na ito na panaginipan ko lang. Yun na mangyayari ito at nangyari na nga. So ibig sabihin pumayag si Mayor Sara Duterte Carpio na si Gibo Teodoro ang magiging ka-running mate niya sa susunod na sa darating na eleksyon. Tapos ito pa yung dagdag ni Andaya. Pero ngayong palabas na ako ng City Hall, tingin ko done deal para sa bansa na rin ito. Kaunti na lang, siguro oras na lang ang binibilang na magiging totoo talaga, na hindi lang panaginip na tandem namin ito, magiging tandem ito ng buong bansa. Ito yung sinabi ni Andaya. Mataas kasi ito yung sinasabi niya. Nung sinabi ko yun na silang dalawa matamis at kalmado pareho ang ngiti nila. So alangan naman sisimangutan ni Mayor Sara Duterte Carpio si Teodoro Gibo na isa niya iyong bisita na pumunta pa ng Davao para lang siya makausap o makita. So, sisimangutan niya kahit naman siguro hindi niya gusto ni Mayor Sara ang isang tao, hindi niya naman siguro niya gagawin yun na sisimangutan. Yung ngiti na nakatanggap-tanggap na ngiti, hindi yung ngiti na pilit lang. Sa Andaya said, yung ngiti na galing sa puso, yun ang naramdaman kong ngiti nung dalawa. Yung ngiti nung dalawa, sintamis ng asukal, he added. Ito yung balita dito sa Inquirer. NIT asked Duterte Carpio regarding the meeting with Teodoro, but the Davao City Mayor refused to comment. Teodoro vaccinated in Davao City. Ito yung pinagkataka ko. Bakit doon sa Davao City nagpabakuna ito si Gibo Teodoro? Para ba ito sa kanyang may purpose to? Ano to, para pagpapakitang gilas, ganon. May bakuna naman sa Metro Manila. May bakuna din naman doon, posible yun. May bakuna sa Isabela for sure. So bakit sa Davao City talaga para ba ito sa darating na eleksyon at nagpapabango na ganon. Napakalakas na public statement. Unang pagsasama nila ay unang pagsasama na may solusyon na sa problema ng ating bansa at ang pinakamalaking hamon natin, itong COVID-19 na problema na ang solusyon, isa lang naman talaga, magpabaksin. Andaya. Sa bagay, totoo, magpabakuna kung may bakuna na, siyempre. Huwag na tumpik-tumpik para kunyari matatakot. So ito si Rolando Andaya, nagpabakuna sa Davao City. Ito lang yung pinagkatataka ko kung bakit sa lawak ng Manila at Luzon, sa Davao City pa talaga nagpabakuna, ganun. Dagdag paipal, ganun, pabilib sa tao. So para sa akin, hindi ko kilala si Gibo Teodoro. Opinion ko lang naman ito, sa akin lang, no. Nakikita ko sa social media sa mga vloggers ng Duterte supporters, hati. May mga pabor dito kay Gibo Teodoro. Meron ding hindi. So, hindi din masusulid ang boto ng Duterte supporters para sa kung halimbawa tatakbo si Mayor Sara Duterte Carpio at ito si Gibo Teodoro ang kanyang magiging running mate, ay hindi din fully na makukuha ang boto ng mga supporters. Siyempre, kahit ako naman hindi ko iboboto itong taong ito, di ko kilala. Isa pa, hindi lang sa dahil Marcos loyalist din ako, pero hindi ko kilala itong Gibo na ito. Ngayon ko lang nga ito narinig. Malamang sa mga nakaraang taon, hindi ako active sa mga issue ng politika, kaya wala akong alam. So, ang sabi ng iba, matalino daw ito, bar top notchers, gano'n. Wala akong pakialam doon kasi maraming matatalinong abogado.
na nasa Kongreso ngayon. Kaya na lang doon, number 1 na yun, si Senador Drilon. Hindi naman maipagkaila yun na matalino yun. At number 3 ata din iyon sa bar exam. Kaso lang, ginamit din niya sa hindi maganda, sa walang kwenta. So, malay natin. Sa opinion ko, hindi ko din kilala ito. Isa pa, kuhuang ko ito. So, tayong mga gusto ng pagbabago, na alisin na natin ang mga dilawan, pulahan, sa ating alisin ang mga basurang politiko sa Pilipinas. So, bakit natin ibubuto itong isa pang kuhuang ko na kamag-anak ng Aquino, nila ni Pinoy? Siyempre, kahit pa sabihin natin na si Pinoy ay galit sa kuhuang ko, dahil narinig ko sa vlog ni Nino Barzaga na nung naging Pangulo si Pinoy ay hindi niya ginagamit ang kanyang middle name na kuhuang ko. So sabi nga sa opinion nga din ni Nino Barzaga ay galit si Pinoy sa pamilyang kuhuang ko dahil si Danding nga yung suspect na nagpapatay sa kanya. Alam na si Danding kuhuang ko ang nagpapatay kay Ninoy Aquino. So mahidwaan ang dalawang parte na kamag-anak, pero kahit ano pang gawin, magkamag-anak pa rin iyon. At the end, mag-reconcile pa rin sila, magka-reconcile at magiging isa pa rin sila. So, para sa akin, bakit natin iboboto ang isang lahi or isang ibang ugat ng mga Aquino pa rin, itong si Gibo, no? So, sa akin is, pag ganito, sana kung tatakbo si BBM, either presidente or sa presidente, kung tatakbo si Sara, siyempre doon ako sa side ni Mayor Sara. Pero kung tatakbo si BBM, pagka vice presidente, siyempre doon ako, hindi ko iboboto si Gibo. Gaya ng kay Tatay Digong noon, na siyempre tumakbo si BBM, tapos si Cayetano ang kanyang running mate. So, doon ako kay BBM, hindi ako kay Cayetano, siyempre. So, ganun din ang mangyayari dito. At sa totoo lang, mahati talaga ang boto ng mga DDS supporters. Kung ito si Gibo Teodoro ang magiging running mate ni Mayor Sara at hindi si BBM. Ito lang naman ay opinion ko, pero sana si BBM ang magiging running mate ni Mayor Sara at hindi itong, iwan ko kung sino itong tao na to. Siguro malamang popular siya sa mga ewan ko, doon sa mga mayayamang tao na mga nasa media or yung mga vlogger na matagal na nagbablog at panahon pa kilala na ito. Pero para sa akin, dahil hindi ko nga ito kilala, gaya ng sinasabi ko na noon, so wala akong alam sa taong ito. So ang akin, hindi ko siya iboboto. At isa pa, pamilya siya ng kuhuang ko at kamag-anak ni Pinoy, kaya never. Hanggang dito lang po. Magandang gabi or magandang hapon. Salamat sa panonood. Pwede po paki-like and share sa aking video kung magustuhan niyo po ito. Maraming salamat po.